Ang Batang Ayaw Maligo. Kwento ni Beng Alba at guhit ni Marcos Nada. Si Popong ang batang ayaw maligo. Masayang-masaya siya kapag nakakatakas siya sa kuskus ng labakara, dulas ng sabon, at higit sa lahat, sa lamig ng tubig. Popong, maligo ka na. Naghihintay na ang tubig mo sa banyo, sasabihin ng nanay niya. Tuwing maririnig ni Popong ang salitang ligo, para itong binubuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Kung ano-anong dahilan ang binibigay ni Popong para makaiwas lang sa pagligo. Nay, parang may sakit po ata ako. Nay, tatapusin ko lang po itong paboritong palabas ko. O di kaya'y itatago niya ang sabon at sasabihin, Nay, wala na pong sabon. Minsan ay umalis ang mga magulang ni Popong para tumulong sa 3 araw na medical outreach sa kabilang bayan. Iniwan nila si Popong sa kanyang lola. Laking tuwa naman ni Popong. Apo, naligo ka na ba? Tanong ni Lola Erlinda. Opo, Lola, sagot naman ni Popong. Tingnan po ninyo, basa pa nga po ang ulo ko at bagong palit pa ang sando ko. Pero ang totoo'y, binasa lang niya ang kanyang buhok at pinilitan lang niya ang kanyang sando. Aba, oo nga. Pero ano ba iyong naamoy ko na parang amoy araw? Tanong ni Lola Erlinda. Si Blackie po yun, Lola, at tinuro ni Popong ang alagang aso. Sa unang araw na wala ang mga magulang niya, libreng-libre si Popong. Wala siyang ginawa kundi maglaro sa loob ng bahay. Inilampaso niya ang katawan sa sahig. Siniksik ang sarili sa ilalim ng kama. Yippee! Walang pasok! Wala si nanay at tatay. At syempre, walang ligo. Sa pangalawang araw, sa bakuran naman naglaro si Popong. Umakyat siya sa puno ng bayabas at hinabol ang mga alagang pato. Yippee! Walang pasok! Wala si nanay at tatay. At syempre, walang ligo. Dumating ang 3 araw. Wala pa rin ang nanay at tatay ni Popong. At 3 araw na siyang hindi naliligo. Nanlilimahid na siya sa dumi. Magulong-magulong ang buhok. Nanlalagkit ang katawan. At ubod ng sama ang amoy. Apo, gumising ka na. Abay mahuhuli ka sa klase, sigaw ni Lola Erlinda. Bumangon si Popong at dali-daling isinuot ang kanyang uniforme. Hindi na siya nakapagsuklay. Hindi na rin siya nakapagsipilyo ng ngipin. Aba, apo, bakit parang di ka ata naligo? Ang dungis ng mukha mo. Lola, pag uwi na lang ako maliligo, tanghali na kasi ako nagising eh. Masaya pumasok sa eskwela si Popong dahil muli niyang makakasama ang kanyang mga kaibigan. Maglalaro sila ng holen at patintero. Ngunit habang nagpapatintero ay di mapakali si Popong. Kamot sa ulo, kamot sa braso, kamot sa binti, kamot sa pisngi, kamot sa tiyan, kamot sa puwet. Kaya naman, Popong, hindi mo nataya si TJ. Popong, hindi mo nataya si Tintin. Kamot ka kasi ng kamot eh. Siguro hindi ka naligo, no? Pagkatapos magpatintero ng 3 beses, hindi na isinali si Popong ng mga kaibigan niya. Naiwang nag-isa si Popong. Malungkot niya pinanood ang mga kalaro mula sa malayo. Bakit kaya ayaw nila akong makasama? Malungkot na malungkot si Popong. Marami nga siyang pagkain para sa merienda. Wala naman siyang kasalo. Gusto nga niyang makipagtakbuhan. Wala naman siyang kalaro. Muli niyang nilapitan ang mga kalaro. Pwede bang sumali ulit sa inyo? Pwede, Popong. Pero kung nakaligo ka na, sigaw ng mga kalaro niya. Sabay nagtawanan. Tiningnan ng maigi ni Popong ang kanyang mga klase. Napansin niya na ibang-iba nga ang itsura nila sa kanya. Maayos ang kanilang buhok, malilinis ang kanilang mga mukha, at mapuputi ang mga ngipin. Samantala, sina may ubod ng gusgusin at kamot ng kamot. Dali-daling umuwi si Popong. Agad niyang hinanap ang pinakamabangong sabon, pinakamalaking labakara at nagsimulang magkuskus. Kuskus dito, kuskus doon. 1, 2, 3 buhos ng tubig,
kuskus dito, kuskus doon. 1, 2, 3 buhos ng tubig. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Popong na masarap palang maligo. Masarap pala ang pakiramdam ng katawan kapag nililinis ng sabon at hinuhugasan ng tubig. Hindi niya napansin na malamig pala ang tubig. Pagkalabas ng banyo, may isang sorpresa na naghihintay kay Popong. Wow! Ang bango-bango naman ng anak ko, sigaw ng kanyang tatay. Nay, tay, bumalik na kayo! Bulalas ni Popong. Hinagkan niya silang dalawa. Oo anak, sa katunayan, nag-aalala kami sa iyo habang nasa kabilang bayan kami, sagot ni nanay. Maraming bata kasi doon na kung hindi may bungang araw ay may galis aso naman, dagdag ni nanay. Nagkasugat-sugat na nga ang balat nila dahil siguro kamot sila ng kamot. Talaga po? Kung pwede po bang mangyari sa akin yun, nay, tay? Oo anak, pero maiiwasan naman ito kung laging malinis ang katawan mo, sagot ni tatay. Napaisip si Popong sa sinabi ng nanay at tatay niya. Naalala niya na muntik na rin magkasugat-sugat ang balat niya dahil sa kanyang pagkakamot. Tiningnan ni Popong ang kanyang mga magulang. Nay, tay, sorry po. Kasi po, mula nang umalis kayo, ngayon lang ulit ako nakaligo. Nagsisinungaling po ako kay Lola tuwing tinatanong niya ako kung naligo na ako. Pero mula ngayon, susundin ko na po ang lahat ng mga sinasabi ninyo. At kahit na si Lola lang po ang kasama ko dito, maliligo pa rin ako. Matapos mangako ni Popong ay bigla itong napaisip. Si Blackie kaya? At dito natatapos ang kwento.